World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya hindi siya ordinaryong palaman. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz, tapos yung daing, bulad sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon sa loob. We always wanted to be the best. Ayan, wait lang Balik tayo kay Sarah. Narinig niyo yung pinagsasabi ni Sarah? Lutang. Oh. Sarah, magnanakaw, lutang si Sarah. Narinig niyo yun? Diba? Tao ba itong nire-reaction na natin ngayon? Yung pandesal daw, pwede daw palamanan ng tuyo. Tangina. Maniniwala pa po ako, eto common sense lang. Maniniwala pa po ako may tuyo kang kinakain, tapos pandesal. Hindi naman po pwede na yung tuyo, ilagay mo doon sa pandesal, ipitin mo at kainin mo para kang tanga. Yung ganyan. Bangag talaga nun, di niya alam sinasabi na, eto na, isa-isahin po natin. Punto por punto. Ayan, syempre, no? Bago tayo magtuloy-tuloy, mag-like kayo dyan, mag-subscribe. Kalimbangin nyo na yan. Paglaruan natin si Sarah dito. Mali po yung sinasabi niya. Hindi po ito tama. May tama po siya dito lutang. Diba? Eto na. Isa-isahin po natin. Play! Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang daming problema ng Pilipinas. Pandesal pa yung pinag-uusapan nyo dyan. Salamat kay Evangeline sa pasubscribe niya dyan. Diba, ang dami pong problema ng Pilipinas. Bakit isiningit yung pandesal? Kala po nila di sila habang buhay, di ba? Ang dami problema yung pagnanakaw ng kanilang kapwa, yung mga kasamahan nila. Pero pandesal talaga yung pinili. Sige lang, tuloy natin. Ang pandesal, ang pandesal ay paborito ko. Wala naman akong pakialam kung paborito mo. Diba? Paborito naman ng lahat yan, yung pandesal. Anong meron? Sarah, anong meron? Mabubuang si ballpoint man dyan sa pinagsasabi mo. Tuloy. Hindi siya Ano? Hindi siya Ano kayo? Ano? Sabi ko ano? Susana J, shoutout po may tuyo utak ni Lustay. May tuyo utak. Tuloy. Hindi siya ordinaryong palaman. Naputang ina. Papunta na naman tayong palaman. Eto na naman. Bakit? Anong meron sa palaman? Paborito mo ba si cheese? Ang pinaka-paborito ko na palaman is balik nga natin kaunti, magulo ano kayo? Paborito ko pandesal. Pandesal ay Paborito ko. Paborito mo? Hindi siya ano kayo? Hindi siya ordinaryong palaman. Putang ina. Pandesal, paborito ko, tapos hindi daw siya ordinaryong palaman. Naging palaman na pala ngayon yung pandesal. Grabe to. Hindi na tama ito. Wala na. Finish na. Wala na. Finish na po. Pandesal, paborito ko, tapos hindi siya ordinaryong palaman. Mapapakamot ako sa itlog dito, Sarah. Pwede na palang gawing palaman yung pandesal ngayon. Yan kasi, hindi ka pwede maging presidente, lutang ka. Hoy, Sarah. Ito ba yung maging
Gusto maging presidente ng mga, mga bangag ng mga DDS. Diyos mio, Marimar. Diyos mio, Marimar. Vice President ka, tapos ganyan ka mag-isip, magsalita. Na, kami na po yung nahihiya na meron tayong Vice President na ganito. Buti pandesal may laman. Yung utak ni Sarah mo, walang laman. Grabe yung mga comment nyo dyan, ha? Tuloy natin. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Anong pakialam nga namin kung paborito mo yan? Ha? Makakatulong ba yan sa problema ng bansa? Dapat gayahin mo si PBBM mo. May walang gutom kitchen. Dapat ganon. Kasi makakatulong yan sa mga taong gutom, mga Pilipino. Yun yung dapat programa mo. Wala kang programa, bobo ka. Tangina, cheese whiz. Pakialam. Ano pa? Ito yung matindi. Pakinggan nyo. Cheese whiz, tapo. Masarap po yung tuyo. Totoo po yan. Pero yung tuyo, ipapalaman mo sa pandesal, mukhang wala pang gumagawa niyan, ah. Yung tuyo po, pwede ka naman kumain ng pandesal habang inangat-ngat mo yung tuyo. Pwede po yun. Pero yung ipapalaman mo yung tuyo sa pandesal, wala pa pong gumawa nun. Bakit ganyan na yan? Hindi ko rin po alam. Bakit ganyan yan? Tapos, yung daing, bulad Ito. Ano? Swiss, tapos yung daing, bulad sa Bisaya. Mali! Sa Bisaya, bulad. Sa Tagalog, tuyo. Okay? Ngayon, pag sinabing daing, di ba yan po yung pinapausukan? Hindi po siya tuyo, hindi siya maalat pag daing. Okay? Hindi siya tuyo. Iba yung daing, Sara Duterte. Ha? Iba yung tuyo. Yung bulad, yun yung tuyo. Yung daing, iba yun. Tama po ba? Tama po ba ako sa explanation ko? Di ba? Pagkakaalam ko, pag daing, yun yung pinausukan. Tama po ba? Mag-comment nga kayo. Baka naman ako yung mali. Di ba? Tama po ba? Magkaiba nga. Pag sinabing bulad sa Bisaya, pag itatagalog natin, yun yan tuyo. Ngayon, pag daing, iba yun. Yung daing, iba yun. Pinausukan na tinapa. Sabi ni Irene Santiago. Iba. Tinapa ang pinausukan. Pero hindi siya maalat. Tuyo sa Tagalog, sa Bisaya is bulad. Tama 'di ba? Sa Tagalog po, yung tuyo maalat. Sa Bisaya, ang bulad maalat. Di ba? Ito pa. Yung daing, boneless na siya, tinatanggal ko siya sa sa mga buto, tapos nilalagay ko siya doon. Anong buto? Tinik! Pwede ba yun? Pwede ba yun yung gawin daing yung may buto? Pwede po ba yun? Ha? Pwede po ba yun? Yung may daing may buto? Ha? Mali yata eh. May buto daw, may buto. Alam ko, tinik. Ang gulo. Naguguluhan ako sa Sara Duterte. Ha? Nagbabasa ako ng comment nyo. Ang daing biniyak na isda. Pero may tuyong biniyak. May tuyong hindi biniyak. Pero kasi ang sabi niya dito is ang bulad daw sa Bisaya, daing daw po sa Tagalog. Ang alam ko in Tagalog is ano po siya, tuyo. Okay? Tuyo. Yan po yung klarong talaga, o detalyadong explanation. Okay? Ngayon, napunta naman tayo sa buto. Buto naman po tayo. Pag sinabi mong buto, ang alam ko may buto, manok. Ang may buto, baka, baboy. Diba? Sis, ano daw? Ang tuyo, iba-iba yan. Diba?
Pakinggan nyo, balik natin. Sa kaya ko siya sa sa mga buto, Oh. tapos nilalagay ko siya doon sa loob. We all Tanong ko lang po, may buto po ba yung isda? Ha? May buto po ba yung isda? Alam ko walang buto yung isda. Ano? Tama, di ba? Tinik. Oh, Sara, bakit ganon? Nasabi mo may buto. Yung isda. Ako ilang taon na akong nabuhay sa mundong ito. Hindi pa po ako nakakita ng isda na may buto. Hindi pa po ako nakakita ng isda na may buto. Ewan ko lang sa inyo. Kung nakakita na kayo ng isda na may buto. Baka kayo nakakita na kayo. Yung buto daw nilalagay. Walang yan. Natatawa ako. Ay, naku po. Sige, tuloy natin to. Itong kay Leni Robredo naman. Kumpara natin yung dalawa. always wanted to be the best in everything. You know, within a year after Iba si Leni Robredo magsalita. Dire-diretso. Hindi po siya lutang. Diba? Pero si Sara, literal na lutang po. we assumed office, we already got our ISO certification. We have been topping all the COA audit reports during the entire course of my vice presidency. We have been, we have been recognized for many of our programs, and I think it's not the recognition itself, but the fact that it is a testament to the hard work of so many people. I get all the credit for it, but it's really so unfair to the team because we were able to deliver so much given the very little that we had. Happy? Di ba? Walang panama si Sara Duterte dito kay Leni Robredo. Diversionary tactic lang nila para malihis yung totoong issue, para magmukhang panis sila at malimutan ng tao yung totoong sa tingin ko yun yung plano nila, pero hindi makakalimutan ng taong bayan yung kanilang pagnanakaw na ginagawa. Yan, kita natin tong iba dito yung mga wala pang jacket. Ang balyena may buto, pati pating, pati etc. So ibig sabihin, yung nilalagay ni Sara Duterte sa tinapay niya, sa pandesal niya, balyena. Balyena pala yung nilalagay ni Sara Duterte kasi may buto yung balyena daw eh. So tinatanggalan daw yung ni Sara yung balyena ng buto, tapos nilalagay sa pandesal. Okay, sige, naniniwala na ako. Oo, sige. Pwede na. Nakumbinsi mo na ako, Sara Duterte. May nag-comment dito eh. Ang balyena daw may buto. Di, balyena yung nilalagay ni Sara sa pandesal niya. Ako pala yung mali. Sorry po Ako pala yung nagkamali. Kayo, anong reaction nyo dito sa mga sinasabi ni Sara Duterte, mga pre? Comment down below para naman po mabigyan natin ng mabasa natin yung inyong mga komento. Ayan Siyempre, may TikTok po tayo dito. May TikTok, may ano po tayo, no? May YouTube, may Facebook. Ayan, sana po yun yung i-follow yung ating mga social media accounts. Ayan. Okay? Ayan, next topic po tayo mga pre. Ayan next topic po tayo.